Jesucristo na buhay na naik sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Panginoon ang nagpirang sa tinubos niyang bayan, nagpupuning mga inira, masayang nagdiriwang. Magalak tayo lahat, si Jesucristo'y nabuhay na naik sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Amuri sa Diyos, amuri sa Diyos, amuri sa Diyos ang kaligtasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinanong at inang pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagpupuli ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang ikabutingan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos ang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, Panginoong Anak, Panginoong Diyos, Cordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
kahilingan. Ikaw na naluluglo sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa padakilaan ng Diyos Ama. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos ang Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami pinaliligaya mo taon-taon sa pagdiriwang sa Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon naming mahal. Ipagkaloob mong ang pagdiriwang namin dito sa lupang ibabaw ay magpagindapat na kami sumapit sa ligayang pang magpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Minsan, 3 ng hapon, oras ng pananalangin, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. Sa malapit sa tinatawag na pintuang maganda, ay may isang lalaking ipinanganak na lumpo. Dinadala siya roon araw-araw upang magpalimos. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya ay nanghingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabihan ni Pedro, "Tumingin ka sa amin." Tumingin nga siya sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto. Subalit, may iba akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Jesucristong taga Nazaret, lumakad ka." Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinindig. Pagdakay, lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Ito'y napalukso at nagsimulang lumakad. Palukso-lukso siyang pumasok sa templo. Kasama nila at masayang nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Nang gilala sila, nang makilala nilang siya ang pulubing dati nakaupo sa pintuang maganda ng templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan.
Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Dapat na ang Diyos, itong Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansa ay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubi ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya ay dapat na isaysay. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw, buong sansinukob. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipa ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang nangyari roon. Anong mga bagay? Tanong niya. At sumagot sila,
tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay. At siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan. 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing, buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin, at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo, ano't hindi niyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta. Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa isinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. Tumuloy na po kayo rito sa amin, anila, sapagat palubog na ang araw at dumidilim na. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala at nawika nila. Kaya pala ganun ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon di tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon ang 11 at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon. Napakita kay Simon at isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala ng paghati-hatiin niya ang tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid na deboto ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Good afternoon po. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Pakingitian po yung mga katabi, pakisabi, Happy Easter! Yung isa pong mahalagang gusto kong bigyan ng pansin, unang bagay na gusto kong bigyan ng pansin ay ano ba yung ibinigay ni Jesus sa kanyang pagdating sa ating mundo. Yung unang bagay na ibinigay ng ating Panginoon na ating inalala rin noong nagdiwang tayo ng Easter Sunday ay yung pakikiisa sa pamilya ng Diyos. Itinuro ni Jesus nung nabubuhay pa siya, yung tamang ugnayan natin sa ating Diyos. Siya ay ating Ama at tayo ay mga anak niya. Kaya nung Easter Sunday, tayo ay nagsariwa ng ating pangako sa binyag upang maalala natin ano ba yung mga itinatakwil ng mga anak ng Diyos at ano ba dapat yung pinaniniwalaan at isinasabuhay ng mga anak ng Diyos. Yun po yung unang mahalagang dapat nating maalala. Tayo ay mga anak ng Diyos. Ano po yung nangyayari? Minsan po nakakalimutan natin iyon. Kaya taon-taon mahalagang ipinapaalala upang tayo ay makatanda. Bakit ko po sinasabing madali tayong makalimot? Madalas nakakalimot. Isang halimbawa po, pag nakakalimot po tayo sa ating tunay na pagkatao. Meron pong isang guro dati, napanood ko lang po sa Facebook. Tinatanong niya po yung mga batang estudyante niya. Ang tanong niya po tungkol sa pamilya.
Sabi niya po, ano yung mga nanay sa isang tahanan? Ano yung role nila sa isang tahanan? Anong tawag sa kanila? Sabi po ng mga estudyante, ng mga batang mag-aaral, ang nanay ay ilaw ng tahanan. Tama po. Tapos ang sunod naman na tanong ng guro, ano naman yung tatay? Ang tatay ay ng tahanan. Alam niyo po yung sabi ng mga bata, halimaw. Hindi ko naman po sinasabi na halimaw yung mga tatay talaga. Pero baka, yung ibang mga tatay, kaya ganoon yung nasagot ng ibang mga anak nila, ay baka sila ay kinakatakutan ng kanilang mga anak. Baka hindi sila nagiging tapat sa kanilang responsibilidad bilang ama, haligi ng tahanan. Kaya ito po yung magandang una nating bigyan ng pansin. Tingnan natin yung ating mga sarili sa ngayon. Tayong nagdiwang ng Holy Week, mga mahal na araw. Tayong nakaranas ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Nawa, sa ating pagpapatuloy ng ating mga buhay, tayo ay magpatuloy ng sumusunod at nagiging tapat bilang mga anak niya. Kasi alam naman po natin, di ba, pagpanahon ng Kwaresma, ng mga mahal na araw, ito yung mga panahon na tayo ay nagsisisi at nagninilay sa ating mga pagkakasala. Pero ang tanong, matapos ang Kwaresma, matapos ang mga mahal na araw, ano na yung gagawin natin? Babalik na ba tayo sa dati? Tapos mahal na araw, sige na, next year na ulit ako magpapakabait. Next year na ulit ako magpapasensya. Mga minamahal kong mga kapatid, ang paalala sa atin, ngayon, pinapakita sa atin na muling nabuhay si Jesus. At nawa, panahon na para tayo naman ay mabuhay ng patuloy para sa Kanya. Mabuhay tayo araw-araw para sa ating Panginoon. Unang mahalagang maalala, tayo yung mga anak ng Diyos. Maging matapat nawa tayo sa ating tunay na pagkatao. Ikalawa, sa atin pong ebanghelyo, narinig po natin na may dalawang alagad. Matapos ang ilang araw ng pagkamatay ni Jesus, sila ay lumalayo na sa Jerusalem. Parang lumalayo na sila kung saan huli nilang nakasama yung ating Panginoon. Bakit siguro sila lumalayo? Di ba po sa ating mga buhay, kapag yung mga inaasahan nating tao ay binibigo tayo, di ba parang nakakatampo naman talaga? Ang isang ginagawa natin, lalayo talaga. Halimbawa sa mga bata, sa mga anak po ninyo, kapag hindi nyo minsan natutupad yung pangako ninyo, tapos uutusan nyo sila, o kaya sasabihin nyo mag-aral kayong mabuti, tapos may pangako kayo, hindi nyo nasunod. Di ba yung mga bata magdadabog, lalayo, magtatago sa kwarto, di ka naman tumutupad sa pangako mo. Kapag tayo po sa ating mga karanasan ay parang hindi nangyayari yung ating mga inaasahan, ang isa sa mga nagiging ginagawa natin ay yung movement ng paglayo. Narinig po natin sa ating ebanghelyo, si Jesus daw yung inaasahan ng dalawang taong iyon na magliligtas at magpapalaya sa kanila. Pero nasaan na siya? Kaya sila lumalayo kung saan nila huling nakasama yung ating Panginoon. Pero ano po yung maganda sa kwentong ito? Ano po yung magbibigay sa atin ng pag-asa sa kwentong ito? Sa kwento po nila, yung magbibigay po sa atin ng pag-asa, kahit na tayo ay lumalayo, naglalakbay papalayo sa ating Panginoon, si Jesus po, hindi tayo hahayaan. Si Jesus dumating sa kanilang piling. Tinulungan sila ni Jesus na maintindihan kung ano ba yung mga nangyari kasama na yung pagkamatay ng ating Panginoon sa krus na kanilang nakaranasan. Ano po yung pinapaalala? Yung ating Panginoon, kahit tayo ay lumalayo sa Kanya, hindi siya lalayo at hindi niya hahayaan tayong lumayo ng patuloy. Siya ay lalapit, darating sa ating piling para ibalik tayo sa Kanya. At ipaintindi sa atin,
yung ating mga karanasan. Paano po natin mas maiintindihan ito? Meron po akong nakausap dati, isa pong nanay, sabi niya po, may pagkakataon daw sa buhay niya na parang ang bigat-bigat daw ng kanyang alalahanin. Ang tanong ko sa kanya, ano bang inaalala mo? Ano bang iniisip mo? Ano ba yung mabigat sa loob mo? Ang sabi po nung nanay na iyon, iniisip niya raw daw kasi, paano na lang yung mga anak niya kapag bigla siyang kuhain ng ating Panginoon. Sabi ko, parang ang grabe naman ang iniisip mo, ganun agad. Tapos, ang tanong ko sa kanya, paano mo nalagpasan yung ganoong daladala mo sa iyong isipan at kalooban? Sabi niya raw, ang ginawa niya, araw-gabi, walang humpay na pananalangin. At isang araw, isang umaga, pagkagising niya, habang siya'y nananalangin, alam niyo po, may pinaalala sa kanya yung Panginoon. Ano po yung pinaalala sa kanya ng Panginoon? Yung kabataan po niya. Maaga rin po siyang naulila. Pero, hindi po siya pinabayaan ng Panginoon. Nung naulila po siya, kasama yung kanyang mga kapatid, sa kanilang mga magulang, dumating yung kanilang mga kamag-anak, sumuporta at tinulungan sila, itinaguyod sila, at sa ngayon, maganda po yung trabaho nila, may magandang pamilya. Sabi niya sa kanyang sarili, nung pinaalala sa kanya ng Panginoon iyon, kung nung ako sa aking buhay, hindi ako pinabayaan ng Panginoon, alam ko rin na sa buhay ng mga anak ko, kung ano man yung mangyari sa akin, hindi rin sila pababayaan ng ating Panginoon. Yung nakaraan ko, ngayon at kinabukasan, ipinagpapaubaya ko sa Panginoon dahil alam ko na hindi siya magpapabaya gaya ng ipinaalala niya sa kanyang presensya sa aking buhay. At ganun po yung Panginoon sa atin. Kaya napakahalaga yung paglalaan natin ng espasyo para makinig talaga sa ating Panginoon na patuloy na dumadating at nangungusap, ipinapaalala niya yung katapatan niya sa ating mga buhay, ipinapaalala niya na hindi siya magpapabaya kailanman. Kung minsan lang talaga, hindi natin nakikita at hindi natin nararamdaman yung presensya ng ating Panginoon kasi masyado tayong nagsasarado ng ating mga sarili. Bilang mga anak ng Diyos, mga minamahal kong mga kapatid, ikalawang paalala na may darating na mga pagsubok sa ating mga buhay. Pero nawa, huwag tayong magsarado ng ating mga puso sa ating Panginoon dahil siya'y patuloy na darating, magbibigay ng pag-asa at magpapaalala ng patuloy niyang presensya sa ating mga buhay. Para tayo ay magkaroon ng lakas na makapagpatuloy ng matapat na namumuhay sa kanyang mga turo. Ikatlong mahalagang paalala po sa araw na ito, sa atin pong ebanghelyo ay sa ating unang pagbasa, meron pong isang lumpo na pulubi nang hihingi ng limos kanila Pedro. At ito po yung ating mission bilang mga anak ng Diyos. Nung hinihingan po sila Pedro, sabi po ni Pedro, wala akong ginto at wala akong anumang salapi, pero ito yung maibibigay ko sa iyo. Ano yung ibinigay niya doon sa taong iyon? Yung presensya ng Panginoon, yung presensya ni Jesus Nazareno na nagbigay daan para yung lumpo ay makatayo at gumaling, umayos yung kanyang kalagayan. Kapag nagbibinyag po ako, isa po sa mga tinatanong ko sa mga ninong at ninang ay nasaan po yung mga regalo nila. Yung iba po walang dala-dala. Pero sinasabi ko sa kanila, yung pinakamahalagang regalo na maibibigay nila sa kanilang mga inaanak ay hindi yung mga material na bagay. Ang pinakamahalagang regalo na maibibigay natin sa ating mga inaanak, sa inyong mga anak, sa ating mga kapwa, ay yung presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng ating paggabay, salita at gawa. Kasi yung mga bagay sa mundong ito na pwede nating ibigay sa ating mga kapwa, pwedeng itawid tayo nun sa mga ating pang-araw-araw. Pero ang tanging magtatawid sa atin
mula sa buhay na ito patungo sa buhay na walang hanggan ay walang iba kundi ang presensya ng Diyos, ang ating pananampalataya. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, ito nawayang patuloy nating maibahagi sa ating mga kapwa. Walang saysay ang mga bagay na ibinibigay natin kung hindi kalakip nito yung presensya ng ating Panginoon. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, ito po yung mga alalahanin natin sa araw na ito, mga paalala sa atin ng Panginoon. Una, tandaan natin na tayo'y mga anak ng Diyos. Maging matapat nawa tayo bilang mga anak ng Diyos. At bilang mga anak ng Diyos, may mga pagkakataon na darating yung ating mga buhay sa pagsubok. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi tayo pababayaan ni Jesus. Ikatlo, ang ating misyon. Matapos na patuloy na maranasan yung kabutihan ng Diyos, ibahagi nawa natin ang kanyang presensya sa pamamagitan ng ating mga buhay. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pag-alala natin kung papaano nakikilala ng mga alagad si Jesus sa paghahati-hati ng tinapay sa daan patungong Emmaus, manalangin tayo sa Diyos Ama upang magkaroon tayo ng higit na malalim na pagpapahalaga sa muling nabuhay na Kristo bilang ating pagkaing espiritual para sa ating paglalakbay sa buhay. Sa bawat panalangin ng ating sasabihin, Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang Santo Papa at mga obispo, naway mabisang ipahayag ang mensahe ng pag-asa sa pamamagitan ng kanilang buhay na banal. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway makapaghatid ng pag-asa at ginhawa sa ating bayan sa pamamagitan ng kanilang lubos na paglilingkod. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At tinawang maunawaan kung bakit kailangang magpakasakit ni Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang mga may sakit, naway pagalingin at palakasin sa kanilang pagtanggap sa Eukaristiya. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang ating namayapang Santo Papa Francisco, naway makamtan ang walang hanggang kaligtasan at tumanggap ng makalangit na gantimpala. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ama naming nasa langit, pagkalooban mo kami ng malalim na pananampalatayang nararapat upang makilala namin ang iyong anak sa lahat ng mga pagkakataon sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ituwid ay tumahimik ng hapon ay tumitig.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahaing sumasagip sa sanlibutan at kasihan mong papakinabangin ang buo naming katauhan sa iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, ang iyong anak na minamahal, ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan, upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, 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 Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na parinito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo si Francisco na aming Santo Papa, na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Si Kristo'y muling nabuhay, magdiwang Haleluya. Kamatayan ay tinalo, kalangit ay nabuksan. Kasalanan ay pinatawad, kaligtas ay dumating. Kagalingan kanyang sugat, kanyang krusay tamakay. Magalak ka, O Maria, nabuhay ang iyong anak. Kalungkutan ay napawi, kasiyahan at tuwa. Sa kanya ay lumikaya, nagtagpo ang nahina. Manalangin ka sa langit, kami po ay ang bato ay pinagulong sa pinto ng libingan. Kayong nino ay iniwan, ang panyo'y nakatiklop. Nagpakita kay Simon Pedro, totoong napabuhay siya. Ebanghelyo ipahayag, sinilang ang simbahan. Diyos Amay ating purihin, Diyos Anak siyang sambahin, Espiritu'y siyang patnubay, salamat sa Santatlo. Ating Diyos ay siyang umiibig, luwalhating Trinidad. Panginoon ay dakila sa ngayon at kailanman. Si Kristo'y muling nabuhay, magdiwang Haleluya. Kamatayan ay tinalo, kalangit ay nabuksan. Kasalanan ay pinatawad, kaligtas ay dumating. Kagalingan kanyang sugat,
Announcement. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating Paris office ang Nazareno images, Nazareno medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, ay gawin mong mga bagong nilalang, pakundangan sa pagtanggap namin sa sakramentong banal, na iyong anak na tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, panahon po ngayon ng muling pagkabuhay. Paalala na si Jesus, muling nabuhay para sa ating lahat. Nawa itong panahon na ito ay gawin nating paraan upang tayo naman ay mamuhay para sa Kanya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makantanawan namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinapatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, walhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninuwalhati ka namin.